Mga kababayan, patuloy pa rin pong umiiral ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Consistent po ito dahil sa iniwang lakas ng dating bagyong Saudel. Samantalang sa may silangang bahagi po ng extreme northern Luzon, panibagong low pressure area ang nabuo at mataas ang tsansa nito na ma-develop bilang tropical depression o mahinang bagyo. At kapag ka naging bagyo, tatawagin po itong bagyong Pilandok, ang panglimang bagyo ngayong August. Alamin din natin ang mga lugar na apektado ng heavy rainfall warning o dami ng mga pag-ulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Syempre, bago tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating update para mas marami ho ang makapanood. Ako po muli si Kuya Francis, syempre ang araw-araw niyong kasama sa lagay ng ating panahon. Please huwag kayong magsasawa. Ngayon po yung araw na ng Biyernes, August 28 na po 2026. So dito po muna natin sisimulan. Etong habagat po ay nandiyan pa rin pero hindi na po ito kasing lakas nung mga nakaraang linggo. Tulad ng sinasabi natin na rapid intensification o enhanced habagat, hindi na po ito ganong kalakas. No? Hindi na yung tipong buong maghapon tayong nakakaranas ng mga pag-uulan. Pero meron po tayong panibagong low pressure area na mataas din ang chance ng ma-develop bilang bagyo na posibleng mag-maintain dito po sa lakas ng habagat o southwest monsoon. Pero hindi na ito magiging kasing lakas ng mga nakaraan. Kasi para lumakas ho ulit ang habagat ng sobra ay sa super typhoon lang o typhoon category po na bagyo. Ngayon, sa inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag po natin ng forecast weather condition, ito po ilagay ng ating panahon. No? Sa area pa rin po ng Benguet, kasama po ang La Union, Pangasinan, Zambales, kasama ang Bataan at Occidental Mindoro. Dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon ay makakaranas po ng occasional rains, lalo na po yan sa hapon at sa gabi. Sa area naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, ang Western Visayas at Negros Island region, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang aasahan o yung may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa habagat o southwest monsoon, and usually madalas ho yan tuwing hapon ho at sa gabi. Sa nalalabing bahagi ho ng Visayas at Mindanao, may mga tsansa din ng mga pag-uulan dahil po sa mga localized thunderstorms. Pero lagi ko pinapaalala, ang local thunderstorms natin mas apektado kung may malinsang hangin na manggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. So ngayon, i-explain ko munang mabuti kung bakit mas maraming ulan po sa parte ng Benguet, diyan po sa La Union, Pangasinan at Zambales. Normally ho kasi no, itong habagat ay may daladalang tubig ho no, na nanggagaling sa West Philippine Sea. Malakas na hangin yan na may kasamang tubig at minsan may moisture. Kapag tumama ho yan sa kabundukan ng Benguet, nag-explode ho yan. Kumakalat ho yung tubig, and usually yun yung nangyayaring bugso po ng habagat. Ang habagat ho kasi ay may lakas lamang talaga ng hangin na umaabot po sa 35 to 50 kilometers per hour. Pero yung bugso mas malakas pa sa signal number 1 na kategory ng bagyo, which is meron hong 62 to 88 kilometers per hour na lakas ho ng hangin. Kaya nga po lagi kong pinapaalala na ang habagat po ay mas malakas pa talaga sa mga bagyo. Dahil tumatagal ang mga pag-uulan nito ng isang linggo at minsan pinakamatagal inaabot pa ng isang buwan. Samantalang ang mga bagyo naman, normally 1 hanggang 3 araw yung mga pag-uulan yan, lumalabas agad ng par. At kung minsan hindi pa yan pumapasok o hindi pa nakakaapekto kahit super typhoon. Ngayon po, no, eto pong mga lugar na babanggitin ko, yung apektado po ng tinatawag natin na heavy rainfall warning o dami ho ng pag-uulan dahil sa habagat. Kaya nga ang habagat, lagi kong sinasabi sa inyo, hihina lang yan kapag walang low pressure area o bagyo sa loob ng par. Pero ngayon, may panibagong low pressure area. Naku po, eto na naman tayo. Ayun naman natin, may bagyo lagi o may LPA pero talagang nasa habagat season tayo. Karaniwan yung mga bagyo mabilis pong nade-develop dahil sa mga kaulapan dulot po ng habagat. Meron po tayong heavy rainfall warning ngayong hapon po ng Friday. Meron tayong 50 to 100 mm sa dami ho na pag-uulan dyan po sa may Benguet, sa may La Union, kasama ho ang Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Parehas pa rin po ngayong hapon po ng Biyernes hanggang sa Sabado ho ng hapon, meron naman tayong inaasahan po na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Medyo marami ho ito dyan po sa may Benguet, Zambales at Occidental Mindoro. At parehas na araw po, Friday ng hapon hanggang bukas po, Sabado ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin. Sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may Abra, kasama ho ang La Union, kasama ang Pangasinan, Bataan, Pampanga, kasama ho ang Tarlac,
Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, kasama ang Batangas at Antique. Medyo marami, so expect natin talaga yung mga pag-uulan lalo po bandang hapon. Yung sinasabi naman natin na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan at yung 100 to 200, hindi naman yan bigla ang buong maghapon. No? Minsan biglang malakas lamang, basta yung consistent na dami ng pag-uulan, yun po yung kabuuan na atin pong mararanasan. Pagdating po ng Sabado ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon, medyo matagal-tagal pa po, no? Meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin. Yellow warning ito diyan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may Pangasinan, kasama ang Abra, Tarlac, Nueva Ecija, kasama ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, at ang area po ng Batangas. Yung mga low-lying areas dyan, kapag ganitong may habagat pa rin at lagi pong na-enhance, kailangan po laging maging alerto at maging handa. Dapat hindi laging maraming basura sa harapan kasi kapag bumaraho sa kanal yan, nagiging main cause po yan ng biglang pagbabaha, no? O itong pag-apaw po ng tubig. Ngayon naman i-explain ko sa inyo mabuti, ito pong low pressure area na na-develop po sa may silangang bahagi po ng extreme northern Luzon. Kapag yan ay naging bagyo, magsisimula yan sa pagiging tropical depression o mahinang klase po ng bagyo at tatawagin po natin pilandok. Kapag ang isang bagyo naman po, no, ay naging tropical depression, susunod yan tropical storm o category 2. Pero ito po yung magandang nakikita nating scenario. Hindi po ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Kasi karaniwan ho sa mga kababayan natin, pag nakarinig ho ng bagyo, talagang nasa isip ng karaniwan, no, halos lahat naman tayo malakas o nakakatakot, no, o mapaminsala. Pero meron pong mga bagyo na mahihina lamang. Tulad ho ng tropical depression category 1 na meron lakas lamang ng hangin na umaabot po sa 39 to 62 kilometers per hour. Mas malakas pa ang bugso ng habagat sa tropical depression. Ang category 2 naman natin o yung tropical storm na tinatawag sa bagyo ay meron pong lakas na 62 to 88 kilometers per hour. Yan po yung katumbas ng bugso ng habagat, no? Yung tropical storm. Severe tropical storm natin medyo malakas, bibihirang mangyari sa mga bagyo. Meron lakas yan ng hangin na umaabot po sa 89 to 117 kilometers per hour. Ang typhoon category medyo malakas na. Dito na po talaga yung merong life-threatening na lakas ng hangin. At kapag ka-typhoon, ang focus natin dyan yung taas. Yung mga puno, yung mga bubong natin, napaka-delikado at napaka-prone po talaga kapag meron tayong typhoon category. Merong lakas ng hangin na umaabot po sa 118 to 184 kilometers per hour. Ang super typhoon ito. Pagka ganito ang bagyo natin, ang habagat mabilis nangyayari yung tinatawag natin na rapid intensification o yung super enhanced na habagat nangyayari yan. Lalo na malapit lang yung bagyo dito, no? So yung movement ng habagat mas lalong may bilis yan. Pero ang good news po nito, hindi ito nakikita na magiging super typhoon category o typhoon category. Yung tinatawag po natin na life-threatening na lakas ng hangin, 185 kilometers per hour pataas ho yan, 200 hanggang 240, 215 lakas ng hangin. So ang nakikita natin dito, ito po ay hindi naman magkakaroon ng pagtama sa ating kalupaan o sa ating Philippine landmass. Magkaiba ho kasi yung bagyo na pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility kaysa sa bagyong tumama po sa ating Philippine landmass. Kapag ang isang tropical depression o mahinang bagyo ay naglandfall sa ating kalupaan, mas humihina pa po ito o bumabalik ito sa pagiging low pressure area. So papaano nangyayari yon? Yung bugso ho ng bagyo na tropical depression, yung ikot niya nababawasan kapag tumama sa ating kabundukan. Kaya nga po, no, yung mga sinasabing hindi daw mahalaga ang kabundukan natin. Ako, sobrang halaga po yan. Yan ang nagpoprotekta sa atin sa malalakas po na bagyo, lalo na po sa mga super typhoon at typhoon category na bagyo. So eto po, no, para mas malinaw at hindi tayo kabahan, lahat po kasi ng mga typhoon o super typhoon na bagyo, unang nabubuo yan sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. And then nagkakaroon yun ng pagbuelo, no? Lumalakas kasi ang isang bagyo kapag nasa karagatang Pasipiko, nasa Philippine Sea, no? Ang mga mahihinang bagyo naman, normally nabubuo yan mismo bilang isang LPA sa loob ng ating PAR at nade-develop bilang bagyo at hindi na lumalakas sa pagiging super typhoon kasi wala na po itong pagbuelo o hindi na po ito makabuelo. Walang magkitrigger sa
bagyo na yan o LPA na yan para lumakas po sa pinaka-peak niya. Samantalang ang habagat, marami nagtatanong hanggang kailan ba ito hihina o mawawala. Yung sinasabi ko nakarang update ko, no, yung monsoon break, inaabangan natin na mangyari ho sana bago ma-develop itong bagyo. Kaso, eto na po, no, yung sinasabi natin sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, napaaga pa. August 26 po yun hanggang September 1, pero kita nyo naman, na-develop na po agad yung tropical cyclone na yan, itong tinatawag natin na sama ng panahon, para dito sa habagat. So, hindi na mangyayari yung monsoon break o yung paghina ng habagat, bagkos magiging consistent na lang yung habagat ngayon kung ano po yung kanyang lakas. Kaya importante na lagi po tayong maging alerto. Ito, isummarize natin, no, bago ako magbigay ng mga paalala. Ang pangunahing weather system pa rin na nakakaapekto sa ating bansa, syempre ang habagat pa rin o southwest monsoon. Pero expect natin, no, yan po ay hanggang August na lamang, no, at wala na po yan masyadong magiging direktang epekto pagdating po ng September. Dahil pag September, pa-transition na tayo papunta po sa amihan season. So, hindi na ganoon kalakas ang magiging habagat, no? So, taste lamang po tayo. Pangalawang weather system natin na minomonitor ay itong low pressure area sa may silangan po ng extreme northern Luzon. Kailangan nating i-monitor yan dahil anumang oras simula ngayon, magiging high chance na category ng LPA yan hanggang sa maging tropical depression. At lagi kong pinapaalala sa mga senior natin, mga kababayan natin, huwag po kayo masyadong kabahan. Hindi naman magiging sobrang malakas siyang low pressure area na o banta po ng bagyong susunod, no? Ang habagat po ang ating tututukan ngayon. At kung tayo naman ihanda, tayo po ay hindi dapat mag-alala. Panghuli, mga local thunderstorms sa parte ng Eastern Visayas at silangan ng Mindanao, pwede sa hapon at sa gabi, no? Lalo ho sa madaling araw. Kaya maging alerto pa rin ng ating mga kababayan. Bigyan ko po kayo ng paalala. Kailangan pa rin lagi tayong updated sa lagay ng ating panahon dahil oras-oras po nagbabago ang sirkulasyon ng habagat pati itong LPA. Kailangan natin maging updated para alam natin yung mga lugar na apektado. Pangalawa, kailangan po ay secured tayo, meron tayong go bags, mga importanteng bagay para sa mga sama ng panahon, mga pag-uulan, lindol, ano pa man yan, sunog. Dapat yung go bags lagi po naka-ready, no? Madali lang naman yon. Medicine kit, merong flashlight pito, may cash, may tubig. Importante ho yung mga on-the-go na gamit natin na madadala natin ng biglaan. Kailangan din po i-secure ang mga importanteng gamit, mga dokumento, mga papeles, mga appliances na nakasaksak, laging i-unplug yan. Lalo na kung alam po ninyo, inyong mga lugar ay bahain. Yung mga bubong natin, pwede ho ninyong i-double check mamaya may mga tulo kasi nakakadagdag yan pag malakas ang tulo sa bubong tapos walang maayos na drainage sa ating bahay, nagkakaroon ng mga pagbabaha lalo na po kapag naipon yan, lalo na kung maghapon magdamag po ang mga pag-uulan pero wala naman tayong nakikitang maghapon na pag-uulan dulot po ng habagat, hindi na yan kasi lakas po nung mga nakaraang mga linggo. At yung isa pang sinasabi ko, mag-stock din tayo ng pagkain, natatagal po na pang ilang araw. Normally ang habagat po talaga matagal ang epekto niyan pero yan naman hindi lumalakas kung wala pong bagyo o low pressure area na nagpapalakas po dito. Lagi ko sinasabi, no, kung habagat lang, nag-iisa lang siya, hindi yan magiging malakas. Ang epekto lang ng habagat, cloudy skies, at kung meron mga pag-uulan, minsan ambon lang. Pero dahil pinapalakas yan ng mga bagyo, low pressure area, sa loob at sa labas ng ating bansa, dumodoble ang lakas po ng habagat. Isa pang paalala, always nating ipanalangin sa Lord na itong nga pong LPA ay malusaw, no, at mawala, magbago ang direksyon, papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility para hindi na lumakas ang habagat at makaranas man lang tayo, no, ng kahit isa o dalawang araw, tatlong araw na maganda ho ang panahon para yung mga kababayan natin makapaglaba, no, at makapag-asikaso rin sa mga tahanan. Kaya lagi ko sinasabi, magdala ho ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang pabugso-bugsong ulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. So ito mga kababayan, siyempre, bago tayo magtapos, no, nag-enjoy ho ba kayo sa update, no, and hopefully may natutunan po tayo mga kababayan. Meron po tayong word of God o salita po ng Panginoon ngayong araw po ng Friday at hindi po ito mawawala kasi meron tayong mga kababayan na ito po yung inaabangan. Hindi man tayo ganun kagaling, si Lord ang nagbibigay sa atin o sa akin ng wisdom and knowledge para po ma-share at ma-deliver sa inyo ang word of God na ito. Ang ating pong salita ng Panginoon ay matatagpuan po sa Santiago chapter 1 verse 12. At ito po ang sinasabi, nandiyan po sa ating screen. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos
sa mga nagmamahal sa Kanya. Naku po, napakasarap pakinggan mga kababayan ko. Amen po sa salita ng ating Panginoon. Alam nyo, no, karaniwan sa ating mga tao, marami ho tayong problema at wala hong tao na walang problema. At wala ating problema na walang solusyon. Lahat po may solusyon. Lalo na po kung tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Ang problema natin, napakaliit lang. Pero ang Diyos natin, sobrang laki po yan. Talagang hindi natin maikukumpara kung gaano kalaki ang Diyos. Sobrang laki. At all-knowing po ang Panginoon natin. Alam po niya lahat ng problema natin. So yung mga problema natin na yan, kapag yan ay nalagpasan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Diyos, meron tayong gantimpala na naghihintay po sa Kanya. Alam nyo, bibihira po sa atin mga kababayan ko, kapag may problema, una pong lumalapit sa Panginoon. No? Karaniwan, pag may problema tayo, lumalapit tayo sa mga kaibigan natin, sa asawa, sa magulang, no? Sa mga taong malalapit, no? Pero ang una nating gagawin kapag meron po tayong problema para malagpasan natin yan, humingi tayo ng guidance, wisdom, and knowledge sa Panginoon. And dahil gagamit po siya ng mga instrumento, mga tao na siya pong palalapitin sa atin. Siyempre, hindi naman pwede ang Diyos mismo harap sa atin. Gagamit siya ng mga tao para i-comfort po tayo at magbigay po sa atin ng advice. Alam nyo mga kababayan, kung ugaliin na talaga natin na magtiwala at lagi pong manalangin sa Panginoon, huwag tayong manalig sa ating sariling karunungan, bagkus isipin natin na tayo ay hindi marunong kung wala po ang karunungan na nanggagaling po sa ating Panginoon. Mga kababayan, yan lamang po, no, ang ating salita ng Panginoon at ang update sa lagay ng ating panahon. So, proceed naman tayo dito sa inaabangan ng mga kababayan natin, ang shout out time. Ito na po, sisimulan na po natin. So mga kababayan, simulan na po natin ang shoutout, pero meron lamang po kung lilinawin. Madaling araw, no, itong channel na ito, dito po ako nag-shoutout. Meron tayo sa umaga na update, yung meron akong TV na nasa likod ko, at yung panghapon. Huwag ho kayong malilito dahil meron akong nakikita sa comment section na Kuya Francis, pero hindi ko naman po yung channel po mga kababayan. So maging aware po tayo ha, and tignan nyo mabuti yung mga logo po na ating ginagamit. So ito, simulan na po natin. Siyempre unang-una yung lagi pong gumigising ng maaga, napakaganda ng ating na ito. Si Ma'am Sky na lagi pong gumigising, and then pagkatapos pong manood, bumabalik po sa tulog. Salamat po sa effort and araw-araw niyo pong pagsuporta. Si Tatay Bam din, ganun din ang ginagawa. Shoutout din po. Ito, simulan po natin sa ibang mga kababayan natin. Kay Nanay Madeline Simbula, shoutout po. Kay Flor Arabe from Ragay, Camarines Sur. Kay Baby Ada, shoutout po kay Estelita Ada ng Barangay Kalumayin, Cuenca, Batangas. Tama ho ba? Kay Tatay Albert Tribunalo from Santa Fe, Bantayan Island. Shoutout po kay Rose Mer Bersareb. Pagbati sa kanyang anak. At kay Nanay Alma Waji from Dawe, Minalin, Pampanga. Kay Nanay Bianisa Mayor from Dinalupitan, Bataan. Kay Florence Menor, shoutout po sa Sardual family from Benguet. Naku, mag-ingat po kayo sa Benguet. Medyo may mga pag-uulan ho dyan. Kay Romeo Tobera from Umingon, Pangasinan. Kay Beng Canlas from Hermosa, Bataan. Kay Nanay Elizabeth Pineda, pabati sa kanyang anak. Happy birthday ngayong araw. Naku, happy birthday po na sa inyong anak, no? August 28. Kay Beniswel Pineda from Tortugas, Balang, Bataan. Shoutout po and happy birthday po sa inyong anak. At kay Alicia Orcales from Libtong, Mekawayan, Bulacan. Kay Nanay Teresa Crispin, shoutout po sa batchmate niya, Tagudin High School, batch 83, from Tagudin, Ilocos Sur. Kaya Rod Samoranos from Barangay Marilag, Project 4, Quezon City, shoutout po. Kay Jeneline Nudalo, shoutout sa Family Commission. Kay Sergia, shoutout kay Mayor Ray Lacoste. Nako, pasensya na ho kung hindi ko po mabanggit na maayos yung pangalan po ninyo, no? At dito po kay Juan Paulo Barreda, shoutout sa anak niya na si Juan Paulo Isabel Emenia. Kay Tan Enriqueta, shoutout po from Baliwag, Bulacan. Kay Linlin Maiko from General Trias, Cavite City. Kay Edna Laban, no, na lagi pong nanonood, shoutout po kay Nanay Maet na nasa hospital po sa La Union. No? Kung magpagaling po kayo, ingat po dyan. Kay Jessie Detera. Kay Roland Madayo from Puerto Princesa, Palawan. Kay Nicanor Valencia, shoutout po kay Nick Valencia ng Bungalon, Pangasinan. Kay Arlene Manahan from Manawag, Pangasinan. Kay Gina T. Kalimlim from Santa Cruz, Zambales. Kay Virginia
Pio Dena, shoutout po. Kay Mirna Gonzalez, shoutout kay Antonio Sanchez, ingat sa work from Kuya po, Nueva Ecija. Kay Florido Timario, shoutout po. Kay Tatay Mario Antonio, shout out sa Knights of Columbus ng San Leonardo Council. Kay Neptali Tamundong from Banbankal, Candelaria, Zambales, Purok 3. At kay Nanay Judith from Pangasinan, shoutout po. Kay Leonilo Andres, shoutout po kay Dins Andres, birthday niya September 6. Kay Josephine Ritana from Tayug, Pangasinan. Siyempre ito po no, si Tatay Randy Morales, birthday sa November 11. Ako malapit-lapit na rin po. Kay Virginia Badajos from Tugigaraw City, Cagayan. Kay si Sinando Pelenciano, shout out po sa Pelenciano family from Talavera, Nueva Ecija. At kay Maki Panagiton from Antique. Yung mga hindi ko po nabanggit, babawi po ako sa next update. And please huwag po kayong magtatampo. Ginagawan po ni Kuya Francis na ma-shoutout po kayo bilang pagbawi ko po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin and God bless po sa ating lahat.